Hi guys! Happy Saturday sa ating lahat, no? Time check 11:15, no? Hindi pa po kami magsasara kasi naghahabol po kami ng benta. So in today's video, welcome to our first store branch journey, no? So syempre, sa ngayon hindi nyo pa makikita ang mga highlights na mangyayari sa mga una-una nating journey. Kasi nga, hinihintay pa nating matapos yung mga gagawin pa na ibang inabutan nating hindi pa gawa doon sa napili nating pwesto. Okay. So, I would like to share it to you guys kasi napakagandang learnings na naman ang matututunan natin along the journey of mine sa aming first branch. So, everybody knows naman kung ano ang reason bakit bigla tayong nagkaroon ng store branch. It is because si Lola Part nyo ay mag-move in dito and at the same time ay gusto pa rin ituloy ang pag-sari-sari store. So I came up to the idea na why not na may tirahan na siya, makakapagtinda pa siya, at para hindi naman ako sobrang mabigatan, syempre ako ang mamumuhunan at maghahati kami sa kikitain after ng expenses ng business. Okay, bukas, hahapyaw lang tayo ng konting interview kay Lola Park kasi bukas Sunday, dadalaw daw si Lola Park nyo, sabi niya. No? Okay, so, I would like to emphasize here para mas maganda na talagang simula sa simula ay matututukan nyo yung journey. So, kung maalala nyo sa mga dati ko pang vlogs, panahon pa ng hapon, yung mga nagsisimula pa lang ako sa aking vlogging, no? Mga naka 1 year na siguro ako, ganon. So, nagkaroon ako ng learnings na tungkol sa things to consider before you enter into a sari-sari store business or small business or negosyo, maliit na negosyo. So, unang-una, actually kahit naman sa malalaki ganon, no? Kino-consider din yung mga factors na yan. So, unang-una ay ang location, capital, supplier, and self-readiness. So, dahil inayos natin at may karanasan na tayo dahil tayo ay merong main branch. O, diba, Shala? May main branch na tayo. Dito pa lang natuto na tayo. So, hindi na ganon kahirap sa atin kapag tayo ay muling magpuput up ng negosyo na same ng ating branch. Okay? So, hindi na ganon bastang kahirap kasi nga, marami na tayong alam, marami na tayong natutunan, learnings dito sa ating unang tindahan. So, kaya advantage or best practice talaga or best paghuhugutan mo ng mga kaalaman ay ang yung mga experiences, no? So, kahit naman hanggang dito, marami pa rin akong inaaral at i-binibuild up para sa ikatatatag ng ating main branch. So, for me, biglaan ang nangyari kasi. And kung maalala ko din, ito ding tindahan na to ay naging biglaan din ang desisyon dito. No? Hindi biglaan in a way na yung pagkuha ng pwesto. No? Intended na kumuha ng pwesto, it is because kasi nga, again and again, yung dun sa, ang purpose ko lang ay magkaroon ng dishwashing house or dishwashing space dahil sa business na dishwashing. Kasi I thought talaga before na mabibitawan ko na talaga ang pagsasari-sari store. So talagang nagkaroon na ako ng acceptance noon that time. And I cannot imagine naman, I can't believe naman na dito ay mas nag-successful ang grocery stores ko. Okay? So, ngayon din dito sa pag-iisip natin, pagpaplano natin ng branch, no? Whether pinlano mo yan or whether biglaan dumating, same, may mga factors to consider ka din. And also, almost same ng factors to consider na kung ikaw ay magsisimula pa lang. No? So, unang-una ang location, no? So, syempre, yan ang ginawa namin ng Lola Park nyo dahil may purpose na titirhan niya at pagtitindahan pa, no? So, sa part ko, magiging additional business siya, additional income. Sa part ni Lola Park ay magiging extra income niya. Why? It is because sa una kasi na mga journey namin, dahil paghihiwalayin ang personal na gastos at ang business na gastos, syempre, I have to back up my mom when it comes to personal. So, parang dito din noon, dahil nakakapagpadala pa ang daddy, may natatanggap pa ako sa kanyang suporta para sa aming personal na mga
gastos, household expenses, talagang hindi basta-basta nagagalaw talaga yung sa negosyo. So, as much as possible talaga, yun din ang ating i-implement na sistema doon sa ating magiging branch. No? Bakit ba sinabi ko na branch siya? No? Kasi unang-una, ipamamanage natin kay Lola Park, at pangalawa, manggagaling din sa main ang kanyang magiging supplies. Okay? So, kung napagtagumpayan na ang location, tulad namin, nakakuha na kami ng location, nakapag-down na nga ako, no? And hinihintay na lang talaga matapos yun. And also, ipe-prepare na rin ni Daddy Park yung magiging ano doon, yung magiging ilalagay na mga shelves, no? So, okay na sa location. Kapag ka umasa na sa iyo ang location, so, dadating ka na ngayon sa pangalawa na expenses. Sa expenses, papasok ang salitang capital, no? Dahil tayo ay may main branch, ang kagandahan, pagdating dun sa mga supplies, wala na tayong problema. Kasi nga, heto na. Ngayon, ang magiging expenses na lamang natin talaga ay yung upa na pauna. Or yung, hindi pala upa yon, down payment na pauna. Yan yung magiging expenses. Kapag ka tayo ay magkakaroon ng branch. Ngayon, so, kung i-further pa natin yan, syempre, kung mag-hire tayo ng taong magbabantay, at kung syempre din ay pipermit tayo. So, dahil same location lang naman, nandito lang din within Willow Bend, so, mamaya, mapag-uusapan natin yan kung ano yung magiging situation naman ni store when it comes to legalization. Okay, so expenses, yan yung mga paunang expenses na ating na magkakaroon. Okay, so sa number 3, nahandyaan ang preparation, no? Hello, nakapag-down na. So kami, handito na kami sa part ng preparation sa number 3. So under ng preparation, kung may i-renovate ba kami, may mga extra kami pang gagawin doon. Aabutan namin na itsura ng aming uupahan. So, yung preparations, let's say for example, renovations, no, mga constructions, kung may idadagdag kami, at kung ang pag-uusapan namin ng may-ari ay kami ang gagastos. So, papasok yan doon sa ating mga preparations. Ipe-prepare natin ang ating pwesto para sa ating first day. Ganon. Okay. So, papasok din dito ang supplies, no? So, dahil nga dito nga manggagaling ang supplies, so ito talaga, I would like to emphasize yung pagdating sa supplies. Isa sa pinakamaganda, dahil kahit nag-isip na ako ng branch ng ating store, isa sa ang nakapag-push kasi sa akin din dyan, kasi alam ko na kung manggagaling sa akin ng supplies, unang-una, marami-rami na din ang mga ahente ko. May mga upcoming invitation pa ako ng mga ahente na para makapag-supply sa akin ng mga kailangan kong products, no? So, ang kagandahan din, dahil dito ay nasimulan sa main branch, yung supplies ay hindi basta-basta mahihirapan. Dahil sa tulad ko, lalo na, no, pagdating sa capital, is malaki ang naitulong kahit hindi ako masyadong may ilalabas na kapital, malaki naman ang naitulong ng aking mga ahente na binibigyan ako ng consignment. So kaya talagang maganda na pinag-iigihan mo ang iyong negosyo kasi napakaganda talaga at napakalaki ng benefits na maibibigay nito eventually. So kung hindi ko ba ginalingan sa pepresyo ng sigarilyo at ng pagko-customer service, no, pakikisama sa mga customer, hindi yan lalakas, no. Kung dahil ginalingan natin, so lumakas, na-offeran tayo ng mga consignment. At hindi lang ang mga sigarilyo ang meron tayong consignment. Nahandyan na ang EKC, no, kila Kuya Joseph, meron na tayong consignment. Actually, kanina lang po, kinausap ko na sila na ang sabi ko ay baka dumating doon sa point na mag-a-up to, kasi po sa ngayon, nagre-range po to 52 to 53,000 ang nakukuha ko sa kanila. And then, babayaran ko yon saka ako ulit makakapag-reorder. So, sabi ko, po pwede ba dahil nga halos ang daming kailangang stocks, so syempre sabay-sabay yan, lumalaki din ang ating mga bayarin. So, nakiusap ako if maa-aprobahan ba ako sa 60K a month and hahatiin ang bayad for 4 weeks. So, ibig sabihin 15K every week. No? Basta, in a month, ang terms ko ay babayaran ko siya ng 4 na beses sa isang buwan. And worth 60,000. So, umokay naman sila dahil basta ang sabi lang, 1 down, 1 up. Ibig sabihin, kapag nagbaba ng items, babayaran muna bago ulit makapagbaba ng items. So, yun yung ibig sabihin. Yun yung pinaliwanag sa akin
ni Ate V. No, yung asawa ni Kuya Joseph na nagdi-deliver dito ng mga soft drinks na lagi ding nasa vlog ko. So natutuwa lang ako kasi yung opportunity na dumating sa akin ngayon ay hindi ko akalaing dadating dun sa punto na mapapakinabangan ko na ngayon ay magkakaroon tayo ng branch. So talagang maganda talaga na sa unang tindahan mo palang ginagalingan mo na. Kasi itong mga simpleng mga hindi lang simple, malaki talaga, no? Yung mga opportunity na dumadating sa iyo, yung mga milestone na nangyayari sa tindahan mo ay mapapakinabangan mo sa iyong mga planong mga another business or branches, 'di ba? So isipin niyo 'yan. So hindi ko problema ang supplies at meron pa akong terms para hindi ako mabigla na hindi ko kailangan maglabas talaga ng cash. Another, saan pa ba ako naaprubahan? Recently lang, kay Nestle or kay ActiveServe na distributor ni Nestle dito sa Bulacan. So, imagine that. Napakalaking breakthrough yon. Imagine. Kasi kung pag-iisipin ko nung noon pa lang kung mag-order ako ng Nestle products, magkano lang naman. Di naman umaabot minsan ng 2,000, ng 3,000. Ngayon, umaabot na tayo ng halos 30,000 a month. So, napakalaking bagay yan. At, maaari pang tumaas yan kasi, di ba, magkakaroon na nga tayo ng branch. So, sa ngayon, ang ibinigay sa akin na terms ay 7 days. Malaking bagay na rin, di ba? Para at least, kung may sasabay man ng mga bayarin na ahente sa upon deliver ng mga Nestle products, eh hindi ako maglalabas ng pera. Delivery lang ang tatanggapin ko. And after 7 days, saka pa lang ako magbabayad. So, kumbaga ba, nagiging paraan siya na iyong maging puhunan nang wala kang nilalabas na pera agad-agad. So, napakalaking bagay. Kanino pa ba tayo may consignment? Siguro, masasabi kong consignment and also magandang pakiusap at saka magandang ano na rin, pakikisama bilang loyal na customer. I cannot say 100% loyal, but pero somehow, talagang halos mas priority kong orderan ay si Ate Lourdes. Kanina, kinausap ko na rin si Ate Lourdes na ganun nga yung mangyayari sa akin, dadami ang aking magiging order, kaya naman yung pagbabayad ay medyo kailangan ko ng time, no? So, pinayagan pa rin ako, no? Talagang nakakatuwa. Talagang nasya-shock din ako, no? Ang babait ng mga suppliers ko, ganun nila ako kalab na sinusuportahan ngayon, no? So, napakalaking bagay talaga kasi na items ko ay nanggagaling din kay Ate Lourdes. Tulad na lang ng asukal, mantika at school supplies. Talagang kay Ate Lourdes ko yan ino-order. Pag wala siya, doon lang ako ngayon o-order doon sa iba na mga ino-orderan kong supplier. So, pero priority ko siya. So, kaya naman, last time, ang naging ano ko sa kanya, naging order ko sa kanya ay nag-around 26,000. Yung ginawa ko pong order kanina, ewan ko lang po, na pipick upin ni Daddy bukas. Hindi ko lang po alam kung magkano. Kasi mas marami po yon. Dahil po, mas kumuha na po tayo ng maraming asukal. Sa totoo lang. Ang asukal siguro, combine ng lahat ng klase, nasa around 200 kilos. 200 to 250 kilos, no? All in all. Roughly lang, mga kulang-kulang 200 kilos, I think. So, napakalaking bagay talaga sa atin noon. Kasi, kung kailangan natin ng ganong karaming stocks at ang ating cash na puhunan ay wala tayong bastang ilalabas, so hindi na natin kailangan magsangla, magbenta, kasi they are willing to put it in terms, no, when it comes to the payments. Pauutangin, ika nga. Ganon, no? Huwag na natin pagandahin pa yung terminologies. Pautangin. Utang yon, loan, ganon. So, napakalaking bagay, di ba? Kasi, hahayaan ka muna nilang makaluwag-luwag bago ka makapagbayad. So, syempre, yung iba may mahigpit na rules talaga. Tulad ng kapag ka 2 weeks lang, 2 weeks lang talaga. Maubos mo ang items or not, magbabayad ka after 2 weeks. Pero malaking bagay pa rin yun. So, dahil ginalingan natin dito sa ating main, yung ating branches ay masusuportahan. Yung ating branch ay masusuportahan. At talaga namang ang laki ng pakinabang at benepisyo na nangyari. So talagang sobrang tuwan-tuwa talaga ako, no? Grabe talaga. So maglalagay din po tayo ng ice cream doon. Maglalagay din tayo ng alak, ng bigas. Marami pa. Kung ano ang meron tayo dito, siyang parang magiging mini ng ating tindahan. So branch nga di ba? Yun. So kung napakalaki ng space sana, katulad nito,
mas maganda-ganda sana, no? Dahil talagang yung mga customers na tatargetin namin ay may possible na doon bumangga doon sa isa, na yung mga hindi nakakarating dito, doon mababangga sa kabilang tindahan. So, yon, no? Isa yan sa napakaganda na nangyari. So, talagang sobra din akong na-amaze pagka nire-reminisce ko yung mga hirap at pagtsatsaga ko, ay nakita ko yung benepisyo, nakita ko yung dinulot, no? Yung pakikisama sa mga ahente, yung pagmamahal sa kanila, yung pag nandito sila, talagang wini-welcome ko. Talagang kahit papaano, I'll make sure na yung obligations ko nababayaran ko in time, no? So, naano lang ako, na-overwhelm lang ako. So, after nyan, ng ating preparations, no? After nyan, so tapos na tayo sa preparations dahil nagkaroon na tayo ng renovations, constructions, na i-prepare na natin ang pwesto and the supplies, no? So, nahando na tayo sa number 4, setting rules and implementation. So, unang-una nga, ay ang rules nga natin is hindi po pwedeng pagsamahin ang personal at ang negosyo pagdating sa pera. Magkahiwalay ang gastos at magkahiwalay ang bagay-bagay, no? Ika nga, huwag pagsasamahin ng dekolor sa puti, no? So, sa implementations, dahil nga magulang ko naman ang mag-manage at agree naman ng Lola Park nyo when it comes to my rules and regulations and ang gagamiting sistema, at least wala na akong masyadong problema doon. But along the journey, siguro, syempre, doon pa mag-occur o lalabas yung mga additional na magkakaroon ng rules and regulations and implementations. So, syempre, unang-una, dahil tayo ay nangungupahan, ay syempre, number 1 rules din na ating consider ay yung rules ng ating landlord. So, importante yun na sinasama natin na bago tayo nagdedesisyon, lalo na kapag meron tayong mga physical na gagalawin sa pwesto, ay laging hihingin ang consent o pahintulot ng ating landlord nang magkaroon tayo ng magandang samahan or magandang relasyon sa ating landlord. So, yun yung napaka-importante din na ating kinoconsider. So, i-update ko kayo kapag okay na, kapag sa mga magdaraang araw kung ano na yung mga karagdagang rules and implementations na pwede natin gawin. Okay, so number 5 ay syempre, handyan na yung papasukin na natin ang ating first day of selling, happy selling, and magsisimula na rin ang ating trial and error method. So, talagang ganoon sa lahat ng negosyo pag nagsisimula, ikaw talaga ay dadaan sa trial and error method. So, kaya naman, kapag ka nasa trial and error method, hindi ko muna kino-consider talaga ang i-push through hanggang BIR ang negosyo. Kasi, tulad niyan, trial and error method lang yan. Diyan pa nakatira ang Lola Park nyo. So, meaning to say, ay, iyan ang magiging address for a while ng inyong Lola Park. Okay. So, ako, pag nag-trial and error method ako, pinakamatagal, lalo na ngayon, pinakamatagal na yan ang 1 year. So, dito kasi, ang pagta-trial and error method ko ay hindi ganung napakatagal. At pati ang aking ROI ay hindi napakatagal. Kasi nga, bukod sa may karanasan na ako, ay talagang gumanda naman yung takbo at yung demand. So, kaya hindi basta-basta nagtagal ang aking trial and error method. Bukod doon sa, syempre, yung galing natin sa hindi ko naman sinabing sobrang galing, but yung ganda ng ginawa nating sistema, nagkaroon tayo ng mabilis na proseso sa trial and error method and ROI. Okay, so diyan ay inaasahan ko, no, na samahan nyo ako sa ating magiging bagong journey, no? At syempre, i-update ko rin kayo dito, no? Siguro kapag nagbablog ako, ay laging intro ko ito. So, kaya mas madalas ang ating mga magiging vlog ay papalo sa playlist ng ating sa ating channel, sa ating journey, sa ating first store branch, no? Kaya ko to diniscuss, guys, kasi kailangan naiintindihan muna natin ang pinapasok natin. Naiintindihan muna natin, may pagpaplano, may sistema tayong ginagawa. Kasi hindi yung dahil nasabi lang na meron tayong tindahan ulit, nasabi lang na may napakaraming dapat i-consider. Kasi maglalabas tayo ng pera, maglalabas tayo ng puhunan, syempre. Mag-exert tayo ng effort. Sabi ko nga sa inyo, if it's not work, hindi ko talaga papansinin. Kung extra lang and it's not work,
No way. Lalo na kung mai-involve ang salitang legalization. Bakit? Kasi, kapag kaiyan ay hindi mo nakita muna ang sistema at ipinasok mo agad sa mga legal na dokumento, mahirap mag-close ng negosyo. Sa atin, ang sistema natin sa Pilipinas, mas mahirap ang mag-close kesa mag-open, no? At lalo na kung hindi naman siya talaga yung ating pinaka-main bread and butter or pinaka-main business, syempre, ipapasok, baka na-overwhelm ka lang, hindi mo alam ang usaping BIR. I'm not saying na wag kang maging legal. Hindi yun. Ang punto doon, dahil inaaral mo pa, ay baka mamaya, nabibigla ka lang, tapos masasara pala ang tindahan. So, kaya kailangan makita mo muna na ma-stable, no? So, yun nga lang, kapag ka na-tax map, yun ang magiging ano niyan. But, anyways, in case naman ng kay Lola Park, dahil siya ay doon nakatira, abay, syempre, dahil yan ay parang sari-sari store lang talaga, hindi naman katulad yan ito talaga. Ito talagang dapat ang naka-legal. So, sa una, ang kukunin ko muna ay barangay permit, no? Nang sa ganun ay kahit papaano ay hindi naman nakakahiya din sa ating barangay at sa ating asosasyon dito sa subdivision. Kapag nakita naman natin na okay na and it's about time na ipasok na natin siya sa ating BIR, gagawin naman natin. Kasi gano'n naman ako, guys, eh. However, just if ever doon, kung sakaling may manghihingi ng legit na resibo, pwede naman gamitin ang resibo ko. Kasi akin din naman yun, eh. Tindahan din naman namin yun. No? So, lahat naman na nanggagaling na supplies doon ay nasa akin ang gagaling, no? Lahat ng mga magiging supplies doon, sa akin naman din lahat. Lahat, no? So, yun. So, yun lang. At maraming salamat po sa inyo. So, sana kahit paano may natutunan kayo at nakasubaybay kayo. Kasi, malay nyo naman, pag nag-celebrate tayo ulit, ano? Kung may mga tanong ang Mommy Park, syempre makakasagot ang lahat at makakapag-participate. So, maraming salamat. And this is Mommy Park and this is Team Park. Fighting! Bye!